Hindi natin kailangang maging professional baker para makagawa ng napakalambot at napakasarap na tinapay. Tara, umpisa na po natin gawin yan. Pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap, yung buong listahan po nito ay nakasulat po sa ating description box, nakalagay rin po sa bandang dulo nitong ating video. Isa po sa dahilan kung bakit napakalambot ng outcome nitong ating tinapay, bukod sa paglalagay ng isang pirasong itlog, maglalagay pa po tayo ng 2 egg yolk. Especially nga po sa mga hindi baker na katulad ko, lagi po akong gumagamit ng timer para po talagang may basihan ako sa pagmimix nitong ating dough. Sa pinaka-lowest na setting or sa number 1, imimix ko po muna ito ng 1 minute. Then after nyan, imimix ko naman po ito sa number 2 or yung sa ating pangalawang setting. Kapag well-mixed na po yung ating mga ingredients, doon na po ako mag-uumpisang maglagay ng ating butter or margarine. Bali kapag napansin ko po na may mga hindi nahahalong mabuti, ipopost ko po yung ating timer, then saka ko po i-scrape yung ating mga ingredients. Total of 12 minutes nga lang po pala yung pag-mix natin dito, pero pwede nyo rin naman po itong masahin ng mano-mano. Continue mixing na lang po, ganoon na rin po yung ating timer. Bali matatapos po tayo sa paghahalo nito nang naka number 2 lang po or yung nasa pangalawang setting lang po yung aking mixer. Ganun po ako gumawa ng tinapay. Still nakadepende pa rin po ito sa mixer na gagamitin nyo. Kung napansin po ninyo, medyo sticky pa itong ating dough, huwag na huwag po kayong matitempt na magdagdag pa po ng harina, i-grease nyo na lang po yung inyong mga kamay, ganun na rin po yung iba nyo pang gagamitin, dahil mas malambot po na dough, mas malambot po yung pinaka-outcome ng ating pong tinapay. Then, i-rest naman po natin ito ng 1 oras. Ang gagawin ko po, itatakip ko na lang po yung pinaka-mixing bowl na ating ginamit, pero pwede nyo rin po itong lagyan ng plastic or ng kitchen towel. After 1 hour, halos nag-double na po yung pinaka-size nito. I-punch down lang po natin yung mga hangin. Then mag-umpisa na po tayong magsukat kung gaano kalaki yung tinapay na gusto natin. Sa akin po, susukatin ko lang po ito ng nasa 26 grams. Kaya po dito sa ating recipe, 24 pieces na tinapay yung ating magagawa. Isang box ng keso, hinati ko lang din po ito sa 24 pieces. Then mag-umpisa na po tayong mag-mold. Ngayon naman po, i-rest ko naman po ito ng nasa 2 hours. Nakadepende po ito sa lugar ninyo or kung gaano kalamig or kainit yung temperature sa inyo. Makalipas ang 2 oras, feeling close na po sila sa isa't isa at mapapansin ninyo na halos magdikit-dikit na sila. Nakapag-preheat na rin nga po ako ng ating oven sa 150 degrees Celsius lamang po. Ibibake ko lang po ito ng nasa 15 minutes. Kung gusto niyo pong mas toasted yung bread ninyo, gawin niyo pong 155 to 160 degrees Celsius yung temperature ng inyong oven. After nyan, hanguin na po natin. Much better pong mailipat agad natin ito sa ating cooling rack nang sa ganon maiwasan nating mag-moist yung pinakailalim at hindi po madaling masira yung binake nating tinapay. Habang mainit pa po ito, mag-brush na po tayo ng ating melted butter nang sa ganon manuot po talaga ito sa pinakaloob ng ating tinapay. Saka po natin ito hahayaang lumamig ng husto. Pwede rin pong gumamit ng margarine. Kapag tuluyan na po itong lumamig, magpapahid po uli ako rito ng butter o margarine, pero this time hindi na po melted yung gamit ko para dito na po kakapit yung asukal na ating ilalagay. And tcharan! Ito na po yung ating
napakabango, napakalambot at talaga naman pong napakasarap na tinapay. Cheese bun, cheese roll, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nyong itawag dito. Basta napakasarap po talaga nito. Isa ito sa personal favorite namin ng aking mga anak. Bukod sa napakadali ng gawin, pwedeng-pwede nyo pa po itong gawing family bonding at syempre pwedeng-pwede nyo rin pong pagkakitaan.